Pag-usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw sa inyo, Mark Narboneta here. Pag-usapan natin itong diskusyon, itong argumento, itong palitan mga ka-Wonder ng opinion sa pagitan ni Senator Robin Padilla at ng prosecution, private prosecutor, na si Attorney Divina Gracia, May Divina Gracia. At pumasok din dyan si Senator Bam dahil nga medyo nadamay yung pangalan ng kanyang ama na si Ninoy Aquino na may alias din. Ayan po yung pag-uusapan natin. Kung ano ba yung argumento ni Senator Robin at kung paano ito binabara ni Attorney Divina Gracia at eventually sumali na si Bam at binara din itong pagsama ni Robin dito sa pangalan ng kanyang lolo, no? So yan pong pag-uusapan natin. Pero bago yan mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo all. Marami pong salamat. So yun nga mga ka-Wonder, no? Etong palitan sa pagitan ni Attorney Divina Gracia at saka ni Robin, pinag-uusapan ngayon. At may mga post dyan sa social media na binabatikos itong si Senator Robin ngayon mga ka-Wonder. Dahil na naman dun sa kanyang pagiging historian daw. At nagtatawanan nga siya. Well, hindi naman totally na mali siya sa lahat. Meron din naman tama sa sinabi rito ni Senator Robin. Pero ano ba yung konteksto? Yan ang pag-uusapan natin. Eto, may video tayong prepare at yan po yung ating pag-uusapan. Diyan po tayo huhugot ng ating pag-uusapan. 1992 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patiño, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were on Wala po ba tayong gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong ka-cobra, ka-agila, ka-lawin, ka-tigre, ka-kapre, ka-sirena, ka-adobo, ka-sinigang, ka-pansit, ka-tinola, ka-sile, ka-kamote, ka-bawang, ka-maksi, ka-labuyo. Strictly speaking, Lahat po yan, sir, ginagamit iba po alias. yung internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Kayo po, sagutin po na sa panahon ng... Gera, sir, Your Honor. Ang confidential po. Ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam niyo po ba, noong September 12, 1896, anong nangyari? Nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nagtraidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan. If I may, Your One last na lang po. One last na lang po. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits the use of alias is allowed or not, and whether it's necessary or not. To us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwede maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, Na may mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan, mas nakakatawa po itong mga pangalan ng mga nangyari nung araw. With all due At isa respect, pa Your po, Honor. isa na lang po, kasi isa na lang po. Kindly wind up. Ano na lang po? Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? To be candid, Your Honor, I'm not... Sino po? Si Benigno I'm sorry, Aquino Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Tama po. Si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Opo. Pero wala naman po siya confidential funds na wala po siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang po. So yun mga ka-Wonder, yun yung argumento, yung pakikipag-argue ni Senator Robin na kung susuriin mo mga ka-Wonder, hindi naman naging issue yung alias or alias para dito kay Attorney Divina Gracia. Sabi niya, paano hindi naging issue? Hindi kasi siya nakikinig sa rationality o sa logic ng debate.
No? Kaya tuloy na nababash siya mga ka-wonder. Ngayon, linawin natin yung naging usapan, no? Para malinaw at maintindihan natin lahat. No, ito sinasabi ni Attorney Divina Gracia sa paghahambing dito sa sinabi ni Senator Robin. No? At ginamit ni Senator Robin dito yung mga katipunero at bayani. No? Masasabi ko mga ka-wonder, no? Mas defensible yung posisyon dito ni Attorney Divina Gracia. Bakit? No? Pagamat may isang mahalagang qualification mga ka-wonder na hindi naman sinasabi nating na automatic na illegal yung bawat paggamit ng alias sa confidential operations. Wala namang ganung sinasabi. Ang pangunahing problema dito mga ka-wonder sa argument ni Senator Robin Padilla magkakaiba, no? Magkaiba-iba yung mga konteksto rito na sinagot nga ni Attorney Divina Gracia. Tama si Senator Robin, no? Pagdating dun sa sinasabi niyang historical sense. No, historical kasi mga ka-wonder, totoo naman na may revolusyonaryo o yung mga sinasabing underground operatives na gumamit talaga ng aliases. Bakit? Para protektahan yung kanilang mga identity. Nakita niyo sa mga pelikula noon, may mga makapili, nakasakbit pa ng bayong, yung mga traidor. No? At yung iba dyan, may mga nagtraidor nga sa Tres Martires, sabi nga niya, no? At eventually, nabanggit niya yung pangalan ni Ninoy. Pero hindi yun mga ka-wonder yung sinasabing disputed argument or issue rito. Sa impeachment trial, hindi yun eh. Ang tanong mga ka-wonder, masama ba ang paggamit ng alias? Hindi naman yun ang sinabi. Ang sinabi, ganito, maaari bang gamitin yung mga alias bilang pangalan ng mga recipients, gaya naman nabanggit nitong mga kakaibang pangalan dito kay Sara Duterte, doon sa mga dokumentong ginagamit para i-liquidate. I-liquidate. Isa yan sa mga highlighted word. I-account. Isa pa yan. Yung paggamit ng alin? Public funds ang pinag-uusapan dito. No? Kaya yung mahalagang distinction mga ka-wonder doon sa pinipunto ni Divina Gracia kay Senator Robin na tuloy-tuloy na hindi na nag-post para maintindihan at makinig siya. No? Kasi ang paggamit mga ka-wonder ng alias ay isang clandestine operation. No? Clandestine operation siya. Ibig sabihin may touch siya o meron siyang isang secret mission, kunyari may secret mission or sabihin nating activity na plinano, no? At executed sa mga paraan na talagang classified or confidential, no? Na itong operation na to ay tinatago ito sa publiko, no? Tinatago ito sa mga observers at lalo na doon sa mga kaaway. Yan yung sinasabing clandestine operation, no? Dahil ang paggamit mga ka-wonder ng pangalan na hindi ma-verify, no? Hindi ma-verify sa acknowledgement receipt ay nagsisilbing supporting documents. Para saan? Para sa public expenditure ng isang bagay. Pangalawa dito sa pag-uusapan natin, sa napansin natin sa kanilang argument, hindi magandang analogy yung katipunero na ginamit ni Senator Robin at rebelde versus dito sa government accounting mga ka-wonder. Katipunero, ginamitan mo ng aliases, pinag-uusapan dito yung government accounting, liquidation. Diba? Kaya sa tingin ko dito mga ka-wonder, no? Pinakamalakas yung depensa pa rin ni Attorney Divina Gracia. No, kasi ang katipunero mga ka-wonder, alam natin nasa underground sila. No? Revolutionary yung mga binabanggit ni Senator Robin, minsan suot niya, no? Talagang pang Andres Bonifacio at nababanggit natin sa kanila yung revolutionary form of government pa yan. No? At yung wartime environment, yan yung mga nagamit niya dyan, no? na sinasabing itong mga katipunero. At samantala naman, pagdating dito sa OVP, dito sa sinasabing confidential funds, ay ang pinag-uusapan dito ay government funds. Kahit confidential yung operation mga ka-wonder nitong confidential funds, may accountability pa rin ang paggamit ng pera. Yun ang sinasabi dyan. Kaya yung pagiging confidential mga ka-wonder ng intelligence operation ay hindi nangangahulugan na walang audit trail. Kailangan yan ma-audit, ma-liquidate. No? Mamaya bababa pa tayo para magkaliwanagan. At lalong-lalo na mga ka-wonder, hindi ito automatic, no, na sinagot itong tanong na kung sino talaga ang tumanggap ng pera. Wala kasing nakukuhang sagot no, dito sa mga tumanggap na gumamit nga ng aliases na totoo bang tao yan at tumanggap sila ng ganyang mga halaga. Diba? Kasi sa kasalukuyan, mga ka-wonder, itong trial, halimbawa, itong inulat, no, na ilang acknowledgement receipt na may pangalan gaya nitong Antonio Pagong. No? Timon Andrew Pusa. Meron pa ito, sinabi ni Atty. Ligutan, ngit-ngit, parang ibig sabihin dilim. Shane, ngit-ngit. At itong Sionisio Pibelat, yan yung mga bagong ilan sa mga new names unlocked na sinasabi. No? Kaya itong punto mga ka-wonder ni Atty. Divina Gracia ay hindi naman niya sinasabi.
Wala naman sa argumento niya na bawal ang alias. No? Dahil sinabi masama ang alias, wala namang ganun sinasabi. No? Kung ang dokumento, mga ka-wonder, na ginagamit para patunayan kung saan napunta yung sinasabing public money ay may alias, kailangan pa rin, mga ka-wonder, take note kailangan pa rin ma-establish kung sino ang tunay na tao. Kung talagang siya o sila ang tumanggap ng pera. Yan kasi ang dapat patunayan dito. Yan yung sinasabing substantially different argument na ihiwalay natin dito sa sinasabi ni Atty. Divina Gracia. Pangatlo, mga ka-wonder, sa napansin natin at nakita natin, may legal basis yung concern tungkol sa aliases. Kasi meron talaga diyang, mga ka-wonder, sinasabing Commonwealth Act number 142 na na-amend nga itong RA number 6085. O ito yung batas, mga ka-wonder, na nagre-regulate sa paggamit ng aliases. Hindi lang kasi basta inaabuso yan, nire-regulate yan. So sa pangkalahatan, mga ka-wonder, nire-regulate nito yung paggamit ng ibang pangalan, at natatakda ng judicial authorization para sa paggamit ng alias. Di sa lahat kasi, mga ka-wonder, may requirements tungkol dun sa pangalan kapag may authorized alias. Pero dito, mga ka-wonder, kailangan nating maging maingat. Hindi tama na sabihin na simple lang na may alias sa receipt. So automatic violation ng anti-alias law? Wala naman tayo sinasabing ganun. Hindi ganun kasimple yung sinasabi ng jurisprudence. O may jurisprudence dyan. Itong na-research natin. Ito natandaan ko to sa usapan namin ng isang matatanda, ng mga mahuhusay pagtungkol dyan, na mga nakakausap natin. Kaya mahilig tayong magtanong at minsan nakukulitan na nga sa atin. Ang dami raw nating tanong. Talagang sinasadya akong magtanong para marami akong kaalaman na maisasabi rito sa ating pag-uusap. Itong USUA versus Court of Appeals. Ipinaliwanag dito, mga ka-wonder, ng Korte Suprema na hindi lahat ng paggamit ng ibang pangalan or alias kinakailangan pasok sa criminal prohibition. Wala naman sinasabi. Mahalagang konsepto rito, mga ka-wonder, yung sinasabing public at habitual use ng alias. At isa pa sa jurisprudence, itong sinasabing People versus Estrada. Tinalakay rin dito ng Supreme Court, mga ka-wonder, paano maaring maapektuhan yung nature at confidentiality ng isang transaction. Ang pagsusuri, itong sinasabing paggamit ng alias. Kaya dito, mga ka-wonder, mas magandang depensahan muli etong si Divina Gracia nang hindi overclaiming, mga ka-wonder. Kasi, mga ka-wonder, ang mas ligtas at mas matibay na argumento ay halimbawa, hindi kailangan ma-prove. Hindi kailangan ma-prove muna na may criminal violation ng anti-alias law bago maging relevant ang pagiging hindi identifiable ng sinasabing recipient sa impeachment proceedings. Yan yung critical point, mga ka-wonder. Pang-apat, kahit sabihin natin legitimate, mga ka-wonder, yung alias ng informants o yung aliases ng informants, may mga ibang tanong pa rin, mga ka-wonder. Halimbawa sa tanong, tanggapin natin itong sinasabing for argument's sake lang, para lang for the sake of argument. Oo, confidential informant sila, itong mga nabanggit. Kaya hindi maaring ilantad yung tunay na pangalan nila. Totoo naman, Pero, mga ka-wonder, hindi pa rin ito automatic na sinasagot yung mga tanong na gaya nito. Sino ang totoong tao? Hindi nasasagot Totoo bang recipients yung mga yan? Diba? Magkano ang natanggap nila? Sino yung may actual na nag-abot ng pera? Yan yung mga laman to verify. Na parte nga para ma-liquidate mo na maayos. May independent documentation ba? Paano na-verify ang identity nitong mga taong to? Sino ang pumirma? Di ba may mga nasasabi pa nga yung identity ng mga pumirma dyan na pare-parehas yung pirma nandito sa isang probinsya, pagdating doon sa isang probinsya, parehas yung pirma? Di ba? Totoo ba na siya yung pumirma? Di ba? Kasi mayroon bang record, mga ka-wonder, na nagko-connect doon sa alias sa isang identifiable individual? Kung sing, mga ka-wonder, kung hindi ma-disclose dito sa publiko na nakikinig tayo, mga ka-wonder, na mayroon bang secure records na maaring i-check ng authorized auditors? Yan yun, mga ka-wonder, kasi ito yung dahilan kung bakit mahina bilang rebuttal yung ang maging mga bayani natin ay gumagamit ng aliases. Hindi yan magandang rebuttal para lang magamit mo yung salitang alias dahil sa confidential, yung mga sinabi ni Senator Robin, hindi yan magandang rebuttal. Dahil bakit? Hindi kasi nito na sinasagot yung mga evidentiary questions.
Number 5, mas lalo itong mahalaga mga ka-wonder, no? Dahil public money ang pinag-uusapan dito. Pera mo, pera natin. Di ba? Kasi ayon sa mga ulat mga ka-wonder, kasalukuyang trial dito sa impeachment, ang perang pinag-uusapan dito is 612.5 million na confidential funds. Nasakop nga nitong impeachable complaints or offenses laban dito kay Sara Duterte. Particularly dito sa Article 1. No? Itong complaint sa kanya at itong ang 500 million para dito sa OVP. Di ba? At yung sinasabing 112.5 million para dito naman sa DepEd, ng secretary pa si Sara. In other words, may mga libu-libong liquidation documents at acknowledgement receipts na inihaharap sa trial. Diba? Libu-libong liquidation documents at acknowledgement receipts. Hindi OR to acknowledgement receipts. No, may isa pang mahalagang development mga ka-wonder. No? Itong COA mga ka-wonder, itong sinasabi natin mga COA witness, umamin sila na hindi bahagi ng audit process nila. Yung pag-verify, no? Labas na sa kanila yan. Dito sa mga pangalan, no? Sa mga acknowledgement receipts, no? Kung tunay na tao ba yan o aliases lamang yan, hindi nila yan kasama. Sinabi yan itong witness sa kanilang proseso, no? Ibig sabihin mga ka-wonder, hindi absurd, no? Yung pagtatanong ni Attorney Divina Gracia, hindi siya awkward, hindi siya absurd, hindi siya masama tungkol doon sa tanong na yan, no? Dito sa pag-verify. Kasi mga ka-wonder, sa katunayan na real talk, sa tingin ko ay mas lalo itong nagiging relevant. No? Dahil kung hindi nga ma-verify yung identities ng mga taong ito, may gap sa chain of accountability. No? Sino yung most accountable, sino yung mga accountable, saan dumaan, paano napapirma, sino yung mga dumadaan lahat yan. No? Merong gap. Merong hindi nagko-connect dun sa sinasabing chain of accountability. Pang-anim mga ka-wonders na napansin natin, may factual basis ang prosecution para magtanong. No? Hindi lang naman kasi nakakatawang pangalan ng issue rito Yung mga ang dilim, piatos, yung iba pa medyo may kabastusan pa yung tunog, Hindi lang yun. Inuulat kasi mga ka-wonder dito sa trial na sinabing dating OVP, Special Disbursing Officer, etong si Gina Acosta mga ka-wonder, na ang mga pangalan sa receipts, ay maaring maging alias na totoong tao. No? Pero wala ring record ang OVP ng tunay na identities ng mga taong yun. Wala rin. No? Ayon sa mga ulat yan tungkol sa kanyang testimony nitong si Acosta. So mas seryoso pa mga ka-wonder ito. Inuulat ng PNA, no? Sa mga naunang NBI examinations, no? Yung handwriting nitong 36 acknowledgement receipts, no? Ay natukoy mga ka-wonder na maaring sinulat lang, no? Nitong mga iilan na mga 7 tao. 7 sila na itong 36 acknowledgement receipts na sila ay umiikot-ikot lang na nagsisipirma dyan. Ganun ang findings mga ka-wonder, no? Grabe, di ba? No? Pero mga ka-wonder, then again, disclaimer, no? Hindi pa rin ito in itself pinatunayan na guilty itong si Sara Duterte kasi nga nililitis pa rin. Pero then again, malakas itong mga ebidensya laban sa aligasyon sa kanya. No? At dito mga ka-wonder, pang 7 sa nakita natin, dito mali yung sinasabing framing na alias masama. Hindi naman sinasabi. Mali yung framing na yun. Kasi parang ganun yung nagiging argumento na gumamit naman itong mga katipunero, itong bayani, mga ganun. Hindi naman yan kasing issue Ito kasi yung pinakamahalaga, ito kasi mga ka-wonder yung pinakamagandang paraan para ipagtanggol din itong si Attorney Divina Gracia. Diba? Hindi niya kailangan patunayan mga ka-wonder na inherently suspicious yung alias. Wala siyang sinabing ganun dahil talagang may gumagamit na ganun sa mga confidentials. Diba? Ang sinasabi niya, essentially mga ka-wonder, ito yung formula. Una, alias. No? Pangalawa, public funds. No? Pag may public funds, ginastos mo, kailangan ma-liquidate. Liquidation ng document. Pangatlo. Meron ditong sinasabing pang-apat, inability to verify recipients. Hindi kayang i-verify yung mga tumanggap. Ang sagot, legitimate accountability issue. So meron ditong nakitang legitimate na may accountability issue talaga dito sa OVP at saka dito sa DepEd Secretary kay Sara. Samantala, yung analogy naman itong si Robin Padilla, una, alias, okay, pinasok niya. And then, ginamit niya yung revolutionary heroes, yung mga bayani, katipunero. No? Pero ang sagot dyan, aliases can be legitimate. Pwede naman, tama naman. So magkaiba ng konteksto, no, ng argumento.
No? Kaya magkahiwalay yan, hindi yan magkaparehas. No? Parehong maaring totoo na yung dalawang statements, no? Maaring maging totoo. Pero hindi sinasagot nitong argumento o statement na binanggit natin dito sa side ni Senator Robin. Yung sinasabing proposition. Yung sinasabing second proposition dun sa first problem. No, hindi nasagot. Kasi parang ganito. Gumagamit ng alias ang undercover police, for example. Totoo, di ba? Pero hindi ibig sabihin mga ka-wonder na sasabihin natin conclusion, therefore, na valid na ilagay itong alias sa accounting documents, ano? Bilang proof kung kanino napunta ang government money. Non-sequitur yun, no? Yan yung sinasabi na nababanggit natin ng mga lawyers. No? Isang statement pag sinabing non-sequitur, no? O conclusion, no? O tugon, response, no? Na hindi ito nasusunod o nasusundan o nagbibigay ng logical connection, no? O relevance dun sa nauna. Di ba? At isa pa sa nakikita natin mga ka-wonder, no? May isa pang mahalagang distinction. Itong operational confidentiality versus accounting confidentiality. Di ba? Ito yung tingin natin mga ka-wonder na dapat idiin ni Attorney Divina Gracia. May legitimate reason kasi mga ka-wonder para hindi malaman ng public yung identity ng isang informant. Pero, iba pa rin mga ka-wonder yung hindi dapat malaman ng public ang identity ng informant. Di ba? Hindi sila pareho. Maaari kasi mga ka-wonder protektado yung identity mula sa public disclosure. Habang may controlled mechanism naman para ma-verify nitong authorized government, ano? Itong COA, for example. Mga authorized government officials, no? Para ma-verify nila. Itong mga auditors, itong courts, no? At ang identity at actual receipts ng funds. Iba yun. No? Kung wala talagang ganung mechanism, ibang problema yun. Pang-siyam mga ka-wonder, hindi din dapat sabihin na itong anti-alias law settles everything. No? Hindi naman kasi ito yung caveat dyan sa pabor kay Divina Gracia. Hindi ko mga ka-wonder inirekomenda yung argumento na sinasabi ko, hindi ko naman sinasabi na illegal yung lahat ng aliases sa receipts, no? Dahil sa sinasabing anti-alias law. No? Masyado yung absolute. Diba? May jurisprudence ang Supreme Court mga ka-wonder dyan na nagsasabing kailangan tignan yung sinasabing nature ng paggamit ng alias bilang yung sinasabing publicity at habitual use. Kaya mas mahusay mga ka-wonder sa argument, no? Itong whether or not yung sinasabing use of these aliases ultimately constitutes criminal violation of the anti-alias law. Separate siya sa question mga ka-wonder from whether the aliases undermine the reliability and sufficiency of the liquidation documents. Yan yung mas mahirap kontrahin mga ka-wonder. No? At pang-sampu, no? At tama si Attorney Divina Gracia sa nakita natin na tawagin itong non-issue, no? Pero may nuisance mga ka-wonder, no? Nang sabihin ni Attorney Divina Gracia na non-issue. Sabi nga ni Senator Robin, paano hindi? Kasi mga ka-wonder, yung sinasabing historical discussion dito tungkol sa aliases, naintindihan ko yung punto niya, no? Pero hindi ibig sabihin na irrelevant ang aliases. No? Kasi mga ka-wonder, doon sa sinasabi ni Senator Robin, may aliases talaga. Ibig sabihin mga ka-wonder, yung historical legitimacy na nabanggit nga nitong si Robin of aliases, hindi naman to issue before impeachment court. Hindi naman yan issue eh. Ang issue ay accountability, documentation, authenticity, actual receipt, at paggamit ng public funds. Yan yung sinasabing issue dyan, hindi yung aliases. At may independent evidence mga ka-wonder na kailangan suriin. No? Kailangan suriin yung mga yon. Halimbawa, no? Inulat ng COA yung findings at notices of disallowance kaugnay yung questioned expenditures dito sa kay Sara Duterte. Kabilang itong 73.287 million na ipinababalik nga para dyan sa OVP confidential funds na sinagot din yan itong si Lemuel, no? Na kailangan ba ibalik pag mga hindi nagastos sa uli? Oo raw, no? Kinonfirm yan. At isa pa sa nakita natin, no? Tama ba itong si Senator Padilla, no? Sa makitid na proposition, yan real talk, not to offend him. Ang sagot, oo. No? Tama na maaring lehitimo yung paggamit ng alias. Tama. Ginagamit ito ng mga revolutionaries, yung mga katipunero, mga nabanggit niya. Ginagamit ito ng intelligence work. Hindi automatic na nangahulugan mga ka-wonder ng krimen ang pagkakaroon ng alias. Pero, no, kung ang claim niya ay sapat ng sagot yun
dun sa concern. Ano ba yung concern? Itong concern ng prosecution. Tungkol saan? Tungkol dun sa OVP acknowledgement receipts. Hindi ang sagot dun, mga ka-wonder. Natural. Ang layo. Di ba? Doon kasi, mga ka-wonder, mas malakas itong counter ng abogada na si Attorney Divina Gracia. No, yun yung mas malakas doon. At isa pa, yung pinakamalakas na defense dito para kay Attorney Divina Gracia, kung gagawin nating isang concise legal argument itong sa pagitan nila ni Robin. No? Kunyari, sasabihin, no? Senator, hindi po kinu-question ng prosecution. Kumaga, sasabihin natin, Senator, hindi ko kinu-question o hindi po kinu-question ng prosecution ang historical legitimacy ng aliases. Ang kinu-question ay ang evidentiary value ng isang alias na nakalagay dun sa document na ginagamit nga, no, upang patunayan na yung paggasta ng pera ng bayan. Yan ang pinag-uusapan dyan. Ang katipunero, mga ka-wonder, ay gumagamit ng alias, alam natin, no, para itago yung kanilang pagkakakilanlan o identity, no, laban dun sa mga kaaway. Pero ang government accounting document ay ginagamit upang ma-establish, mga ka-wonder, kung sino ang tumanggap ng public funds. So magkaiba. Magkaiba yung purpose, yung context, lalo na yung legal consequence din. Confidentiality may justify protecting an informant's identity, no, from the public. But it does not necessarily eliminate the government's obligation to maintain sufficient records to establish that the recipients exist. Kailangan ma-establish, mapatunayan na yung mga recipients na yan tumanggap ng daan-daang piso na umuwi nga sa ilang milyon-milyon. Totoong mga tao. Talagang tumanggap, etc. Diba? Kung talagang nag-i-exist sila, tumanggap sila ng pera, no? At yung sinasabing expenditure na talagang yan, talagang nangyari. And then, whether a particular alias violates an anti-alias law is separate doon sa sinasabing legal question. No? Yung sinasabing immediate issue kasi rito, mga ka-wonder, whether these documents are sufficient or sufficiently reliable to account for public funds. Yan ang aking palagay, mga ka-wonder. Ang pinakamatibay na paraan para ipagtanggol si Attorney Divina Gracia. So, ang bottom line, hindi fair ang comparison na gumamit ng aliases. Dahil bakit? No? Nitong aliases ng mga bayani, ng mga katipunero. No? Kaya walang problema ang aliases sa confidential fund receipts. Ang tamang comparison dapat ay hindi bayani versus Sara Duterte. No, ang tamang comparison. Hindi. Clandestine identity protection versus government financial accountability ang issue rito. Di ba? No? Kaya sa dalawang yun, mga ka-wonder, mas tama si Attorney Divina Gracia na ibalik yung usapin. Balik natin, huwag natin ilayo doon sa mga aliases na yan, confidentiality na yan. Ibalik yung usapin doon sa accountability at evidentiary reliability. Yun ang kanilang laman ng usapan, mga ka-wonder. Hanggang dito na tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at ma-reactionan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video kung paano yung naging laman ng argument between Senator Robin at Attorney Divina Gracia. Kung ano yung sense ng sinasabi ni Attorney Divina Gracia. At please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.